Good morning guys, welcome to my vlog. Feeling vlogger na naman tayo. Share ko lang yung 3-day tour namin sa Ilocos. Hindi namin kasama yung mga bata dahil may pasok, weekdays kasi. Dumating kasi si Tita Violi galing US of A. Nanay ng bilas kong si Marlon. Hindi kasi umabot registro ng bago din ang sasakyan. Kaya kotse namin ang ginamit. Kaya yun, sabit na naman kami ni Mrs. Pang-apat na balik ko nakatato sa Ilocos. Pero ito na yung pinakamatagal na stay namin dito. Mostly kasi doon lang kami sa bahay ng hotel ko. Balikan lang kami lagi. Isang gawin tulog tapos kinabukasan uwi. Balik Mangata rin. Ngayon lang kami nagtagal dito. Ngayon lang din namin nalibot at napuntahan ng mga ibang tourist destination dito sa buong Ilocos. Base sa itinerary ng bilas kong si Marlon, una namin pupuntahan Ilocos Norte. Magsisimula kami sa dulo. Uunahin namin yung Patapat tapos windmill sa may bandang Banggi. Tapos babalik kami papuntang Lawag Church. Pinakauli siguro yung legendary Paway Church. Talaga namang napakaganda ng simbahan na yun. Kaya tara, samahan nyo kami sa biyahe namin. Mahaba-habang pagdadrive to. More or less mga 10 hours ang biyahe. Lalo na kapag daytime. Dahil maraming truck at mga tricycle sa daan. Sa part na to yung unang stop namin sa Damortes La Union. Pabili muna ako ng kape tapos konting kain para dire-diretso ng biyahe. Siyempre hindi na ako yung gutom. Pati sila gutom na rin. Kaya yan lapang. Dito guys, tamang stretching muna tayo. Dahil mahaba-haba na rin yung na-drive natin. Finally guys, dito na kami sa Ilocos. At dito na rin kami inabutan ng dinner. Kaya dito na kami kakain sa Mainasal. Finally, dito na kami sa hotel na tutulian namin ngayong gabi. Ang Westgate Hotel. Dito sa Lawag City. Bali itong nakuha namin is 3 bed, 1 bathroom. Nagre-range na ng 1 to pataas. Depende kung ilang kayo.
Pangalawang araw dito na magsisimula yung tour namin. Una namin napunta na yung famous sinking bell tower dito sa Lawag City. Tapos along the way may nakita kaming simbahan, ang St. William's Cathedral, malapit lang din dito sa may talan. Nakagawian kasi namin na kapag meron kami nakita ang simbahan, talagang papasukin namin ang pupuntahan, lalo na kapag first time namin nakita ang simbahan. Tapos along the way, nakita namin itong military park camp dito sa may Boydor, Burgos, Ilocos Norte. Dito makikita mo mga lumang sasakyan pandigma ng Pilipinas. Susunod na pupuntahan namin ay ang Cape Boydor Lighthouse. Dito pa lang sa baba meron ng nakabang na tricycle para sa mga aakyat sa taas. Nasa 20 to 30 yata yung pamasahe per head. Mataas yun kaya iniwan na lang namin ang sasakyan sa baba. Dito pa lang kitang-kita mo ng napakagandang pinandagat. Kaya. At dito nakaakyat na rin kami. Sarado pa sa bandang itaas. Medyo marupok na kasi mga haligi. Sa katagalan na rin ng panahon. Next destination namin is yung Kapurpuruan Rock Formation. Matanaw na rito ang mga naglalaki ang mga windmill. Dito guys makikita nyo yung mga tindahan ng mga souvenir. Tapos dito iniisip pa namin kung baka kami window. Dahil may kasama kami senior, si Tita Violi. Finally, nag-decide din siya bumaba. Sayang din kasi punta namin dito kung hindi niya ma-enjoy yung mga view. Kaya yun, inilalayan na lang namin. Medyo matarik din kasi sa kami hagdanan. Kaya, ayun. Dito sa parting baba, makikita mo yung dagat. Malalaking bato. Saka yung white rock kasi sinasabi nila, yung Kapurpuruan. Meron din mga kabayo. Anong donkey lang yan, kaya maliit lang. Tapos syempre hindi pwedeng hindi kami kakain ng empanada na napakasarap. Ang pagkain din na tayo dito sa Ilocos. Tapos after na Kapurpuruan, diretso na kami sa windmill. At dumating na nga kami dito sa mga naglalaki ang mga windmills na talagang nakakamangha. Ang sarap talaga panoorin at pagmasdan, lalo na nasa tabi ng dagat.
So after namin dito sa Midville, naganap na kami ng makakainan ng lunch. At nakita nga namin ng isang restaurant dito sa tabi ng highway. Ang Islas Eatery. Okay din ang mga pagkain dito. Masarap din at affordable. So after namin kumain, nadidiretso na kami ng Pagudpud. Dito pupuntahan namin ng Patapat Bridge. Isa rin sa napakagandang destination dito sa Ilocos Norte. So dito papasok na kami ng arko ng Pagudpud. Siyempre hindi pwedeng walang picture dyan. Dito approaching na kami ng Patapat Bridge. But unfortunately umuulan kaya hindi masyado makita yung bundok at yung dagat. Napaganda pa naman ang view. Sabi nila halos araw-araw daw umuulan dito. Parang tsampahan na lang umapunta ka ng mga araw. Yan, syempre picture, video. Talaga naman na-enjoy namin. Tapos after nga namin dito magpa-picture sa Patapat Bridge, diretso na kami ng Paway Church. Kung hindi ako nagkakabali, kulang mga 2 oras ang tinakbo namin. Mula Patapat Bridge hanggang sa Paway. Dumating kami rito medyo magdidilim na. Akala namin wala na kaming aabutan dito. So after namin dito sa Paway, diretso na kami agad sa Bigan. Siguro mga 2.5 hours ko rin tinakbo to mula Paway hanggang Bigan. Iniwan lang muna namin yung mga ibang gamit sa may Casa Ramirez kung saan kami tumuloy. Dito naghahanap muna kami ng makakainan dito sa Bigan. Ayan, binabaybay namin ang City Hall ng Bigan habang naghahanap ng makakainan. Tapos may isang lalaki lumapit. Binati tayo, akala sikat tayong vlogger. Shoutout pala kay kuya. Tapos ayun nga, may nakita kaming Jollibee. Ito lang yung maraming bakante, kaya dito na kami dumiretso. Yung ibang fast food, punuan. Kaya ayan, kain muna tayo ulit. After namin kumain, lakad-lakad ulit. Dito guys, meron akong napansin. Hindi ko alam kung manghuhula ito o ano. Pero feeling ko manghuhula nga. After namin gumala sa Cali Crisologo ng Bigan, finally andito na kami sa hotel. Sa wakas makakapagpahinga na rin. Dahil buong araw din kaming gumala. Bali pang 6 bucks yung kinuha namin kwarto. Maluwag din siya. Eto makikita nyo yung loob. Meron din siyang TV. Kinabukasan dito naman kami sa may Plaza Burgos. Sa may Bantay Watchtower. Isa rin sa mga tourist destination dito sa Bigan. Right after doon, diretso naman kami ng Hidden Garden. Dito pa rin yan sa Bigan. Dito na kami magla-lunch. Marami ka rin makikita rito. Dito pa lang sa bukod, marami na silang paninda. Pero ang pinagtarya ko rito yung honey. Yan ang unang talaga binili yung honey. Naghahanap ako ng purong honey. Meron din silang iba't ibang klase ng mga suka. May manghang. Ayan, meron din mga bags, mga t-shirts.
Ayun, binigyan mo tayo ng pre-taste. Pagpasok mo sa loob, makikita mo mga napakaraming Buddha, iba't ibang klase ng Buddha. Dito naman yung mga picture ng mga celebrity na dumalaw dito sa Hidden Garden. Talagang nakakumpile sila. Meron ding wishing well. Nag-try tayo baka sakali. At after naman namin kumain dito sa Hidden Garden, diretso naman na kami ng Baluarte. Ang mini zoo ng Ilocos Sur ni Chavit Singson. Ang entrance pala dito is nasa 100 sa adult. Depende po kung sasakay ka ng cab nila para malibot mo yung buong Baluarte or buong zoo. Bungod pala, meron ka na makikita mga camel, maliliit na camel. Meron din mga tupa. Mga iba't ibang klase rin ng mga reindeer. Meron ding ostrich. Ayan, at sumakay na kami sa cab. Sisimulan na namin limputin ng buong zoo. Dito naman ang museum ni Chavit Singson. Makikita mo rito yung mga lugar na pinuntahan niya, pati mga replika ng mga alaga niyang hayop. Meron pa rito buhay ng ahas. Kung gusto mong hawakan o magpa-picture, meron din yung bayad. Namin ng museum, sumakay na naman kami ng cab para sa susunod naming station. At ayun, maglilibot na naman kami para makita ang kabuuan ng Baluarte at makita pa ang mga iba't ibang hayop dito sa loob.
At natapos din ang 3 araw namin tour dito sa Ilocos. Sa mga sandaling ito, pack up na kami at palabas na rin kami ng hotel. Pero bago kami umalis ng Bigan, pupunta muna kami ng palengke. Bibili muna kami ng bagnet at ng gunisa. At iba pa mga pasalubong na makita namin sa palengke pa uwi. Pagdating namin dito sa palengke, nakita namin kung paano nila ginagawa itong empanada. At finally, uuwi na rin kami. Tapos along the way sa pag-uwi namin, talaga namang napakaganda ng view. Sarap pagmasdan ng bundok at ng dagat. Hindi talaga namin naiwasang hindi uminto sa spot na to para kuha na ng video at picture ang napakagandang view na ito. Tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda. At sigurado akong babalik ako sa lugar na ito. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. God bless.